Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong, dramang bukid ni VP Sara, yung, Davao flood control drama niya po lalo pa silang napasama. Bakit ho sila lalong napasama? Ha, tignan niyo, ha. Eto ho kasi, kung di ako nagkakamali, 9 niya pa 'to inilabas, eh, etong ngawngaw niyang 'to. Teka, ha, 'yan. Eto pang nakakapeste sa ginawa niya ho, kaya tuloy si Chis Escudero ay nagpumuna na rin sa kanya. Ginamit kung di ba naman talagang, ano, tawag dito, sintu-sinto. Ginamit niya ang letterhead ng Office of the Vice President. Para saan? Sa kanyang puna, sa kanyang, puna kunwari pero pag-atake kay PBBM. Tingnan niyo, ha, sabi rito, ah we Filipinos deserve better. So I am using my position, resources, and platform to be the voice of for my fellow Filipinos who are left unheard. Nax. So, magiging boses na raw siya. Ayaw niyang magpatawag pang boses ng opposition. Kundi po ng mga Pilipinong hindi raw po madinig. Nax. Yung mga napag-aiwanan. Okay, 2 beses akong nakaranas ng baha. Wala ba tayong tugtog dyan? Malungkot. Teka nga. Dapat meron ano ho. Pangit naman ito. Sabi ho ni VP Sara are, 2 beses akong nakaranas ng baha. Sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko ring maglakad sa tubig baha. Wow, ang galing. Na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya. Inang buhay ito. Sige nga ho, meron ba naman talagang naglalakad ka na, binaha ka na, sabi mo masaya. Oo, saya-saya. Di ba? Unless talagang gusto mong lumusong sa baha. Ang iyong buhay ito. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao ng dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin ko. So I am using my position, resources, and platform to be the voice to show you our government officials how to command. Wow. Yan ang buhay to. Plastic, orokan. Orokan. Yun nga lang ahensya ng gobyernong hawak mong DepEd. Nakita mo yung malversation of funds. You tried to correct. Pero walang ra, sis bomba, walang cheering squad. 'Di ba? Walang ganun sa'yo, walang tumutugtog. Walang camera. Siguro di niya alam kwentahin kung anong nangyayari sa pera. Tinigil niya, 'di ba? Tapos sasabihin mo gayon, I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Lol. May dramang bukid nito. Hoy, Sara, nangyari lahat ng ito nang hindi po si PBBM ang nakaposisyon. Naalala ko yung sinabi dati ni Apollo Kibuloy. Kaya binigyan niya ng bahay na maganda si Duterte kasi ang bahay na tinitirahan po nito ay binabaha palagi. Ayaw niya na ang kanyang mayor ay binabaha ang bahay. Okay? Kaya may magandang bahay po si Digong sa isang magandang subdivision. Okay? Courtesy by Apollo Kibuloy. Okay, ngayon sabi niya rito, I am using my position, resources, and platform just as I did in the past. Noong ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA Region 11 na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Mga kababayan, ha, nung mayor siya nito, kailan pa po yun? Kailan pang anong taon pa siya nung naging mayor? Okay? Sabi niya, kailangan namin ng flood control at drainage. Ito ay para may sinusundan ang City Engineering's Office
at DPWH na plano at hindi na sila mag-imbento ng proyekto. Ang tanong, may nangyari ba sa iyong command? Eto ngayon, ang sagot po diyan ay wala. Tingnan niyo ha. Kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning. Ang sakit sa ulo. Flood planning pala ang ginawa. Okay, gaano po katagal? Okay, nasimula ng September 2016. Uy, kauupo pa lamang ng tatay. Ha? Umupo ang tatay June 30. So July, sabihin natin July, August, September. Ang bilis ng aksyon. Ikalawang buwan pa lamang po ng tatay, nagkaroon na raw po kaagad ng pagpaplano. Okay? Nasimula noong September 2016 at naipublish noong July 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Davao City. Anak ng puta. Ina naman talaga. 6 na taon, hindi 7 taon. Come on. We are not fucking idiot. 6 na taon, planning lang? Oh my God! Planning lang? Saan napunta ang ang 51 billion? Oh no! Di ba kung meron kayong sinimulan, saan ninyo binase? Nagtatanong lang po mga kababayan. Di ba Sandra Valdez? Saan ninyo binase kung ang master plan, Sarah, noong 2023 lamang po na-publish? Kasama na yung feasibility, yung gastusin, yung budget. Saan napunta ang 51 billion na sinasabi ginamit po dyan sa flood control ng Davao? Davao City sinasabi ni Sarah, paano yung Davao region, yung first district ng Davao? Yung kabuuan nun, saan napunta yung pera? Wala pala kayong basihan. Sa lungsod nyo pa lang, wala na kayong basihan. Ano yung ginawa nyo? Kanal? Flood control kanal. Tapos nilinis nyo yung kanal, flood control. Tangina naman. Para naman kayong mga taga-MMDA at saka yung mga taga-LGU. 'Di ba? Gumawa ng kanal ang DPWH, nilinis ng LGU, puro flood control. Kanya-kanyang lusaw ng budget. 'Di ba? Tapos dumating yung MMDA, nilinis uli yung kanal, inayos yung takip, flood control. Fuck shit. Pinagmamalaki ni Tatay Digong, 11,340 flood control projects. Putang ina yan. Yung Davao, pahawa ko sa mura. Davao City pa lang, wala nga eh. Di ba? Nakumpleto lang ang pag-aaral. Ganito ba kayo kabobo? Ganito. Hindi, naalala ko lang po kasi ganito eh. Tingnan nyo ha. Naalala ko lang. Tinanong siya sa DepEd, si Sarah. Di ba? Hindi, andito yung video natin nun eh. Yung plano niya kung anong gagawin niya ron sa mga problema ng DepEd. Ano ho ba ang sagot dito ni Sarah? Nung tinanong siya ng komunista daw ito, si Franz Castro. Tingnan nyo isinagot niya ha. Ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata? At saka yung mathematics and science abilities. Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well. Gano'n nga katagal mo isosolve ang problema, ang mga problema ng DepEd pag binigyan ka ng 100 billion? Congress and the House of Representatives, if you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Di ba? Ganun ang style ni Itok-Itok.
Sa DepEd yun, ha? Isosolve niya, gagawin niya, isosolve niya ang problema ng sa DepEd. Kapag may condition pa, if you would give us 100 billion pesos, mutragis na yan, sa 6 na taon. Ito rin, ginawa rin pala ng tatay niya, 6 na taon din. 2016, pagkaupo. Tinapos, pagkatapos maupo. Bakit? Para hindi humasingil agad ng Kongreso na kamusta naman ang flood project natin, ang flood control project. 'Di ba? Oh, 'di ba? Hanip na estilo, 'di ba? Oh. Kaya ho, pag hinanapan ninyo, anong ginawa ni Duterte noon? Wala namang kasalanan ni BBM, wala namang flood control project eh. Kasi wala namang master plan. Oh, anong problema mo rito, Sara? Tingnan niyo nga yung next page niya, ha. Kalokohan ni Sara talaga, oo. Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. Ang tagal ng mayor ng tatay mo. Palit-palit kayong mag-aama. 'Di ba? Kung kailan pa naging presidente, doon lang ninyo ginawang simulan ng pagpaplano at ang pagpaplano 6 na taon natapos, ang bagal niyo mag-isip. 'Di ba? Alam nga namang NEDA pa mag-isip nun. Siyempre kayo mag-identify ng problema. Sila yung magpo-provide ng resources para sa study. Hello? 'Di ba? And then si NEDA ngayon ang magsusulong sa presidente para mag-rekomenda na kailangan nating gawin ito. This is the master plan. Ito ang budgeting na mangyayari, 'di ba? Oh. Okay, ngayon sa ito ha, tingnan nyo. Sabi niya ha, leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leadership should only say one thing, that it is done. Oh, patay na. Yari na yung 51 billion ninyo. Yung master plan na sinasabi ni Sara natapos 2023 July. Yung pondo nadali ng 2020, 'di ba? Na-release, staggered hanggang mabuo ang 51 billion. Tapos ilang mga congressional districts na mga bagito ang congressman at congresswoman, zero budget sila. Yung tigli 5 million lang po dapat na pondo para sa mga districts, nangyari po na zero para mabuo ang pera ni Pulong. Ito pa, sabi niya ha, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Maksang puta. Naka-letterhead pa ng OVP yan, ha? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out sa JICA at Japanese government na tumulong sa Davao City. You are the best. Ako naniniwala si Sara sumulat nito. Tang-inang yan. May shout out pa talaga. Sarap tuktukan ang ulo, di ba? Ina, shout out! Shout out kay VP Sara. Lulutang-lutang. Alam niyo, yung ganitong shout out, hindi ko nakita kay Leni Robredo yan na pinipintasan natin noon. Kaya ako hiyang-hiya eh. Kaya ako pagka naglaban, Leni Robredo, Sara Duterte, naku po, kung walang ibang choice, Leni Robredo ako. Sa 2028. Sus Mariosep, at least si Leni may remedyo. Dahil ang problema lang kay Leni, yung huling salita niyang sinabi, uulit-ulitin niya. Yung problema po natin sa kanya when it comes to mathematics, problema ko rin po yan. Yun hong mga naglolo, yung mga abogado, maliban sa mga CPA lawyers, yan lang po yung mga magagaling sa numero. Di ba? So, etong si Sara, huwag na nating problemahin kung di marunong sa numero. Okay? Pwede naman siyang mag-hire ng mga taong bahala sa numero. Pero Diyos ko naman, kung ganito naman ang level, parang elementary, magsulat. Shout out! Shout out! Kung scriptwriter na naman ang gumawa nito, talagang wala kayong utak, bakit ginamit nyo sa pagbanat ang letterhead ng Office of the Vice President? 'Di ba? So ito hong kanyang ginawang sulat na to, ito po, nagpahamak pa sa kanila. Binanatan rin po siya ng kapitbahay lang nila, 2nd District ng Davao de Oro, Congresswoman.
si Maricar Zamora. Sabi niya ha, as the DepEd budget sponsor for the past 2 years. Ito yung experience niya po kay Sara ha. I fought hard to have its budget approved with minimal revisions, but its implementation was carried out solely by the department. Di ba? Tapos sino ba yung head ng department sa DepEd? Si Sara. Tapos pinipintasan niya na nagkaroon ng malversation ng pondo. Di ba tanga? Ang tinutukoy niya rin yung panahon na siya ay nasa leadership. Ngayon, ito naman po. Binawian tuloy siya ng mga kongresista eh. Sabi naman ni Congressman Jay Kung Hoon, ito yung jowa ngayon ni Aiko Melendez, parang 5th District City Councilor namin dito sa Quezon City. Si Jay Kung Hoon. Sabi niya rito, hindi ba ito nagamit sa flood control programs? Sana nga ba napunta ang 51 billion na ito? Sa laki ng alokasyon na ito, kahit isa hindi nagamit sa flood control. Former President Duterte also had 6 years to accomplish this. Pero we don't hear the VP saying anything about her father's failure. Diba? Ano lang sabi ni Sara doon? Ano daw ang nagawa ng tatay niya? Ito lang. Kaya nga mayroong nagawa ang TRRD administration sa flood planning. Hindi po flood control, flood planning po na tumagal po ng 7 taon, 2016 up to 2023. Diba? Very efficient. Ang tatay nating sinuportahan noon. Grabe. Ngayon, nagsalita na po si Paring Cheese. Sabi ni Paring Cheese, shoutout sa Kilay. Woo! Shoutout po sa Kilay. Ganda ng Kilay, nakatato. Sabi niya dyan, what is perplexing is her questioning the absence of a flood master plan 2 years into the administration of PBBM. After the previous administration had 6 years to develop one. Cheese naman eh. Paano makakapag-develop ang Duterte administration ng master plan? Yun ngang sa Davao City, tinapos ng 7 taon. Diba tama po? Ang trabaho po ng mga trapo is one at a time po lamang sa pagresolba ng problema. Kaya wag ho tayo talaga dapat na maghanap. Hindi natin deserve maghanap. Ano ang nagawa ni Duterte sa flood control sa nakaraan niyang panahon dito? Kasi nga po may tinatapos sila. Davao City flood planning. Achievement na yun putang inang yan. Kaya pala ito nga sagot na to. Hindi ba I kept on lambasting them? Bakit kada konting ulan ang Davao binabaha, ang Davao region, yung lalong distrito nila ng mga Duterte, ang Davao City? Bakit palagi kayong languyan? Naging presidente si Duterte, languyan pa rin kayo. Nagka 51 billion pesos ang anak niyang kongresista ng District 1. Languyan pa rin kayo. Anong problema niyo sa buhay? Wala po pala talaga kasing master plan. So ano na naman ang ginawa niyo? Kanal na naman ba? Pinahukay sa local DPWH, pinalinis sa Estero Ranger ba 'yon? Kung meron kayong ganon. Diyan sa LGU, flood control project, 'di ba? Ganon ang mga estilo ng bulok para kumatay ng pondo. Kaya yata naglaho yung 51 billion. Ayaw ipaliwanag eh. 'Di ba hinihingi ng taong bayan diyan. Ano nangyari po sa pondo? Tayo namang hindi taga Davao City, di tayo taga District 1 nila ng Davao Region. Ano ho nangyari sa pondo? Dahil marami hong mga kongresistang bagito ang na-deprive ng pondong 5 milyon taon-taon para sa congressional district nila na magagamit sa mga infra projects nila. Anong nangyari? Kasi diniprive sila para mapunta ang pondo, ma-divert kay Pulong. Di ba yung 500 billion ang tinatanggap taon-taon? Sabi rito, matagal ng problema ang pagbaha. Sabi here, after the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Matagal ng problema ang pagbaha.
ang pagbabaha sa bansa. Kung meron kasing nagawa na o nasimulan man lang po noon, eh di meron na po sana tayong napapatupad na ngayon. O nga naman, hanapan niyo ng pinapatupad si PBBM, wala naman pala kayong ginawa. Hinahanap ninyo yung 5,500. Eh, tarantado rin yung mga tauhan ng presidente natin eh. Niloko siya eh. Kasi nga po, ganun po ang modus diyan, 'di ba? Alam na po nilang walang master plan, pero paanong nangyari na nagkaroon ang presidente na nai-anunsyo ng figure sa 5,500, including the ongoing. Kasi po, again, yung kanal na pinahukay, flood control. Nagkaroon ng burak, tinanggal ng LGU yung burak, flood control. 'Di ba? Oh, minintain yung mga dulo-dulo, gano'n, flood control. O, sa madalit salita, tumba ang budget. Tas ang report sa Pangulo, meron tayong 5,500 na flood control projects na natapos na. Yung iba ongoing. Ayun ho. Oh. Kaya dapat nga yung mga tao ng Pangulo sa DPWH, sibakin niya yung mga yan. Dapat yung mga tao diyan, tanggalin lahat. Bigyan ng separation pay, lalo yung mga dire-direktor. Na ba? Kasi sila, alam nila yung kalokohan diyan eh. Sila yung lumalamon sa sistema. Sila yung sistema at nilalamon nila yung mga bagong opisyalis na ini-appoint ng presidente. Kaya kalaunan, sama-sama together sila sa korupsyon sa DPWH. Ngayon, eto, sabi pa ni Cheese, Escudero to Sara Duterte, you had 6 years to address flooding problem. Tama, di ba? Mo ilang beses naging mayor yan. O, ito pa. Imbes na magturuan at magsisihan, mas mainam na magtulungan na lang tayo para tugunan ang problema sa ating bansa at mga kababayan, sabi ni Cheese Escudero. Kasi nga trip ni Sara manisi. Nakapabayaan din naman nila, di ba? Kapabayaan ng tatay niya. O, ngayon, ito ho sa kongreso natin, yung press release. Binanatan sila ng mga kongresista. Sabi ni Pami Zamora ng Taguig. Ito yung chubby na cute na congresswoman. Sabi rito, Vice President Sara Duterte's criticism on issues that range from flood control projects to her reduced security is more polarizing than productive. Tama nga naman, di ba? Tsaka tanong mga kababayan, ba't mo magpapakaulol sa problema ni Sara sa security? Bilyonaryan tao yan. Bilyonaryo mga kapatid yan, pamilya nila. Di ba? Kayang mag-hire ng sariling security guards nila. Diyos ko. The lady legislation expounded on flood control daw. Let's not forget that the Dutertes were in full control of 6 years. How can they be sidelined for crucial infra projects? On the matter of her security entourage, the PNP chief has said she still retains 390 security personnel. I doubt anyone would still find that inadequate. So pa, all of us here in the House are ready to work hand in hand with all officials whose input are productive to the national agenda. Well, actually, totoo naman eh, di ba? Yung mga taga-House of Representatives, yan naman eh, talaga namang porsigido naman sa kanilang trabaho. Kaya ganyan, napo-frustrate sila sa mga pinagsasabi ng pamilya Duterte. Kasi sila naman ang, di ba, nagkaroon ng sapat ng panahon, ng budget, everything, pati kongreso, kontrolado. Ano nangyari? Eto naman, mga dalawang leaders ng Young Guns, yung mga kongresistang bagito natin, mga bata pa. Hindi naman bagito, pero mga bata pa. Sabi rito ni Jude Asidre ng Tingog Party List. Tama sa Senate President Jesus Escudero, ang tagal niyong nakaupo at namumuno dyan, di nyo nasolusyonan ng problema ng pagbaha sa inyong lugar. Diba? Ito sabi niya, ito yung sabi ni Jesus Escudero now, sabi rito, the Vice President, like every Filipino, has the right to point out the problems confronting our countrymen. Unlike ordinary citizens, however, she can suggest or do something tangible about them using her position, resources, and platform. Tama. Pero ano bang ginawa ni Sara? Suggestion ba yon? Shout out nga eh, di ba? Now, after Asidre said Duterte should have attended to the flooding problems of Davao City and neighboring areas during their long years in office.
'Di ba? 6 na taon nakaupo si Duterte sa Malacanang, matagal siyang nanungkulan bilang mayor ng Davao City. Nagpalit-palitan sila ng mga anak niya, nanunungkulan din siya at ang anak niya bilang congressman. Dapat naayos nilang problema sa lugar nila. That's what we were saying. Ang tagal niyo nang nakapuesto. 'Di ba? Kinayaman niyo na, palit-palit na kayo diyan sa Davao City. 'Di ba? O yung CLTG, yung kila Bongo na kumpanya. Yun ang lagi ninyong taga-infra, taga-trabahador niyo diyan. O bakit? Anong nangyari? Wala kayong, parang walang project ang pamilya ni Bongo pagdating sa flood control. Ang tanong, nagkaroon nga ba? 'Di ba? Oh, si Rods Gutierrez po, yung poging One Rider Party List, sabi niya, si Pulong Duterte, ito raw ito yung tamang tao, kumbaga, na dahil kongresista, dapat magpaliwanag sa ano nangyari sa flood control nila. Saan napunta yung budget na 51 billion? Oh. Tingnan nyo Davao City po lamang, 51, First District, Davao Region, 51 billion po. Kakapiranggot lang tong lugar. Samantalang, sabi niya, 244.6 billion po ang pondo for flood control ng 2024 para sa buong bansa na yon. Sipin nyo, ganun tong mga to kay special child. 51 billion para sa distrito niya lang. Anong nangyari? Wala namang pagbabago raw Sabi ng mga taga Davao, di ba? Baha pa rin. Oh. This included flood control. He said, based on news reports quoting the Duterte administration Public Works and Highways Secretary and now Senator Mark Villar, the Duterte government awarded 1,833 projects over a 2-year span. Grabe between July 2016 to 2018, 60 projects daily. This included flood control systems, roads, bridges, schools, irrigation and power and water facilities. Sumunod po ba ito sa isang flood control master plan? Kung hindi po nakasama dyan, ang Davao City at iba pang parte ng Mindanao, dapat sila po siguro ang magpaliwanag sa mga kababayan nating Davaoeño at Mindanaoan. Tama. Di ba? Ano nangyari nga naman kasi? Ang haba ng panahon ninyo, problema lang ng baha sa Davao City at sa Davao Region, di nyo nasolusyonan. Nasa inyo na ang pera, lahat-lahat. Saan napunta yan? Yan ba yung ginagamit pang maisog? Rallies? Di ba? Ang lakas yung bumanat. Yung tirada pong ito ni Inday, ni Sara, yan, na baka gusto naman na raw pondohan, nagpapakita lang po talaga ito ng kakulangan o kalabnawan ng isipan. Dahil po nung June 6, 2024, sinabi ni PBBM, expedite Davao flood control projects. Diba? Inutos na po ni PBBM na madaliin yung Davao flood control projects. Hindi po planning. So merong planning na 2023 na published at isinasagawa po sa Davao City. Davao City po yung planning na yun ayan, inutos na nga ng Pangulo bago pa magkaroon ng Karina. Diba? Kasi nga regular ng lugar ng Davao, palagi na lamang binabaha. Ang tanong, nasa na yung pera dyan? Diba? Yung 51 billion. Eto, may inutos na ang Pangulo. Diba dapat doon pa manggagaling ang pera dyan? Diba? Shout out kay VP Sara. Kay Lakay Reagan Bulletin. Kay VP Lakay Reagan Bulletin. Magandang hapon, Brad. May sister pala. Diba? Mga katartaduhan itong ni Inday. Ang lakas mambudol. Alam mo yung ginagawa ni Sara? Pa-inosente effect, diba? Naalala niyo si DJ Lakwachera? Ano sabi ni DJ Lakwachera dito? Ito para kay VP Sara to na parang isip bata. Pa-victim? Okay, sa tingin niyo, hindi ho ba siya isang pa-victim? Okay lang yan. Okay lang yan. Focus ka lang. Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Talent yan. Kaya focus ka lang. Kapalan mo pa mukha mo, shoot ka. Mga 5 layers. Para intense. Pag pinost ka sa mga bagay na ginawa mo na di maganda sa kapwa mo, mag-post ka rin. Huwag kang makapatalo. Kunwari, inapi ka rin. Pa-victim ka, remember? Dapat malinis ka. Yung hiyang-hiya sila sa'yo. Dahil grabe ang iyong kalinisan. Kumikinang.
Magpaawa ka sa social media. Samahan mo pa ng, wala naman akong ginagawang masama. Diyos na ang bahala sa inyo. O, di ba? Ganun diskarte ni Sarah. Para ka paniwala. Ay, galingan mo ang acting skills mo. Dapat, parang ikaw yung aping-api. Pang-famous award, gano'n. Malay mo, baka ma-discover ka. Kunin kang artista. Congrats! Number 1 na tagahanga mo nun si Satanas. O, papunta yung tatay niya raw doon. Inaaya si Banat Bay. Papalakpakan ka ng iba't ibang klase ng demonyo. Kaya focus ka lang. Galingan mo pa, nyeta ka. Nag-video ka, mag-TikTok ka about kay Lord para kunwari kampi kayo. Oo, diba? Mag-chat ka sa mga friends mo sa Facebook. Magkwento ka kahit di nila tinatanong. Ikwento mong ginawawa ka. Na wala kang ginagawang masama. Siyempre, kwento mo yan, kaya dapat ikaw yung victim. Oo nga Magpabarangay naman. ka, o kaya naman magpa-interview with the attorney. O, andyan naman ang SMNI, di ba? Pa-interview siya ron. Dapat, wala kang mali. Huwag kang pumayag na questioning ka. Itanggi mo yung mga kasalanan mo. Dapat malinis kang tukmol ka. Para talented yarn. Pa-victim na nga. Sinungaling pa. 2-in-1. Panalo ang kakapalan ng mukha mo, kaya focus ka na. Ay, nako, BP Sara. Di ba? Pa-victim. O, pasok na pasok sa banga si Inday. Di ba? Iwan na nga natin itong si Inday.